Muli, magandang gabi. Meron tayong special na pag-aaral ngayon at nawa ay inyong pakinggan mabuti ang ating pag-aaralan at inyong bulay-bulayan at mangyari nawa na matanggap ninyo na may pananampalataya ang mensaheng ating pag-aaralan at tatalakayin. Madalas nating mapakinggan at marami ang mga nagsasalita tungkol sa tinatawag ng born again. Ano ba itong tinatawag na born again o pagkapanganak na muli ayon sa banal na kasulatan? Atin pong babasahin ang sinasabi sa 1 chapter 3, 1-3. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuwal sa alay, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sa kanya ang alay. Sumagot si Yahshua at sa kanya sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng alay. Napakinggan natin ang sinasabi diyan sa kabanatang 3 ng Juan na mayroong isang lalaki na nagngangalang Nicodemo. Si Nicodemo, mga kapatid, ito ay isang pinuno ng mga Hudyo. Kaanib siya ng Sanhedrin. Kung baga sa ating kapanahunan, siya po ay kabilang doon sa isang mataas na mga opisyalis. Sabihin natin sa ating kapanahon siya ay isang membro ng Supreme Court. Yan. Mataas ang kanyang katungkulan at siya'y naparoon kay Yahshua ng gabi. Nawigan niya, Rabbi. Rabbi ang tawag niya, ang Rabbi ay guro. Ako'y naparito sa iyo kapagkat ako'y nagugulat sa iyong mga ginagawa. Alam mo, ito si Nicodemo, mapagmasid siya at nababalitaan niya kung ano ginagawa ni Yahshua, mga miracles. Isipin mo lang, nagpakain ng isang pulutong ng una ay 5,000 mga tao. Mga lalaki lang nila, pero pa yung mga babae at mga bata. Kinakain po niya ng 2 isda at 5 tinapay. So nagugulat si Nicodemo. Ang sabi ni Nicodemo, Guro, alam kong ikaw galing ka sa Ibrahim, sapagkat walang makagagawa ng iyong ginagawa maliban sa ikaw ay galing sa Elohim. Pero hindi po siya sinagot ni Yahshua ng diretsuhan. Ang sabi niya, maliban ang tao'y panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. You must be born again. Sabi ni Nicodemo, paano naman yun? Paano panganganak na muli ang isang tao? Sa verse 4, paano ipanganganak na muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa siya sa tiyang ng kanyang ina at ipanganak na muli. Anong sagot ni Nicodemo? Ni Yahshua? Katotohanan,
Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. Ano ba talaga ang nais malaman ni Nicodemo na pagparoon niya kay Yason ng gabi? Bakit gabi? Sapagkat ang mga matataas na may katungkulan sa Israel noong panahon iyon, hindi po sila nakikipag-usap sa karaniwang tao. Ang alam nila, si Yahshua ay anak lamang ni Jose na isang karpintero o karaniwang tao lang ang tingin niya sa kanya. Kaya patago, nakipagtagpo siya ng lihim kay Yahshua para magtanong, ano ba talaga ang gusto niyang malaman? Naroon po sa sagot ang gusto niyang malaman. Ang sabi niya, maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng langit. Kasunod na ang sagot, maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. So, nais na malaman ni Nicodemo kung paano papasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang mayroon doon sa langit? Bakit gusto niyang malaman kung ano ang naroon, paano paroon? Kung kayo po ay nagplano na kayo ay pupunta sa ibang bansa sa kasalukuyang panahon natin, hindi ba alamin mo muna kung ano ang mga patakaran, mga alituntunin, at mga batas ng bansang paroroonan mo, at kung ano kabuhayan doon, at kung paano nakikipamahay ang isang dayuhan. So ito po ang nais malaman ni Nicodemo sa kanyang pagpunta ng ating gabi kay Yahshua para alamin niya kung paano ang pagparoon niya sa langit at ano ba ang mayroon sa langit. So babasahin po natin sa aklat ng banal na kasulatan kung ano ang mayroon doon sa langit. Apocalypse chapter 7, 16 to 17. Apocalypse 7, 16 to 17. Sila hindi na magugutom pa, ni mauubaw pa man, hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sabagat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila ay papatubutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng alahit ng bawat lugar ng anang mga mata. Ganito pala. Nalaman ni Nicodemo na doon sa langit ay hindi ka natatamaan ng araw kasi napakainit ka naman. Halimbawa, ikaw ay isang kaminero. Ano ba yung kaminero? Yun ang tatrabaho sa mainit lugar sa gumagawa ng kalsada. O kaya ikaw ay isang magsasaka. Nagtatanim ka ng palay. O ano pa man trabaho na yung ginagawa na ikaw ay nakabilad sa araw. So doon, hindi ka natatamaan ng araw sapagkat doon po sa langit ay walang araw. Ang liwanag doon ay walang iba kundi ang kordero at ang kanyang ama. Walang init ng araw. Bukod doon, hindi ka na magugutom. Sagana ang pagkain doon. Sagana. Hindi ka na rin mauuhaw. Kaya sino pa namang hindi mawiwili yung paparoon. Kaya walang gutom, walang uhaw. At sabi pa, ang talatang binasa niya, at papahirin niya ang kanilang luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon pa ng mga dalamhati o ng kabigatian.
So makikita nyo, dito sa lupang ito ay mayroong pagluha sapagkat dito yung mga kabiguan o kaya namamatayan ng mga anak o ina o ama o asawa. So luluha ka talaga dito sa lupa. Pagdating doon sa langit, papahirin ng Elohim ang luha sa kanyang mga mata at hindi ka doon luluha magpakita. So ano pa kaya ang makikita natin ito sa langit na gustong maalaman ni Nicodemo kaya gusto niyang umaroon? Yan po sa Apocalypse chapter 21 verse 10 to 21 ay tingnan natin kung ang meron doon. At niyala niya akong nasa spirito sa isang malakihan mataas na bundok. At pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananawag mula sa langit buwan sa alihim, na may kalwalatian na malahim. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na puta, at may labing dalawang pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel. At may mga pangalan na aksual sa mga iyon, na siya sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Na sila nga ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timbugan ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay may 3 pintuan. At ang puto ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Cordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat ng tambong ginto, upang sukalan ng bayan at ang mga pintuan nito at ang puta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ng tambuang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang puta nito ay 100 at 44 na siko, ayon sa sukat ng tao sa mga tuwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng puta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng puta ng bayan ay may pamuting sari-saring mga halagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay Calcedonia, ang ikapat ay Esmeralda, ang ikalima ay Sardonica, ang ika-6 ay Sardo, ang ikapito ay Crisolito, ang ikawalo ay Beryllio, ang ikasyam ay Topasyo, ang ikasampu ay Crisopasyo, ang ikalabing-isa ay Jacinto, ang ikalabing-2 ay Amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanginginig na bubog. Na ilarawan niyo na po ba kung gaano kaganda ang tatahanan ng mga maliligtas doon sa langit? Yari na po yun kasi bago umalis si Yahshua dito punta sa langit, sabi niya, karoon ako sa bayan ng aking amay, maraming tahanan, maraming mansyon. Ako'y paroon at ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kung kayo may paghanda ko na, ay muling paririto ako. Para kayo tanggapin ko sa aking sarili na kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuha. John 14:3. So ito po yung gustong malaman ni Nicodemo, kaya siya pumaroon kay Yahshua ng gabi. Na doon pala sa gusto niyang puntahan ng langit, naroon pala yung napakagandang tahanan, housing, units, nagyari na, gawa na. Isipin po ninyo yung bahay doon, mayroong sari-saring mga palamuti na napakahalaga ng bato. Basahin nyo lang po yan sa inyong Bible para kayo po ay maaliw. Sa Apocalypse chapter 20 yan, chapter 20 verse 21, verse 10 to 21. Nandun po yung napakagandang tahanan. Handa na. Dito po sa lupa, mabuti na lang kung ikaw isang milyonaryo, makakatahan ka sa magagandang
bahay. Pero pag ikay mahirap, tahanan mo rito para sa mahirap din. Pero doon, kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, pag ikay naligtas, mayroon nang nakalaan sa'yo na napakagandang tahanan. Isipin mo yung gate ng bawat isang pintuan ng perlas. Nakakita na ba kayo ng perlas na kasi laki ng gate? Ang laki no? Doon lang po yung meron. At yung lansangan ay dalisay na rito. So wala pong putik doon, maging alikabok. Napakaganda ng tahanan. Ito pong tahanan ito ay inihanda na ni Yahshua ng sa Umaron. Ano na lang ang kulang? Yung mga titira, wala pa doon. Hanggang ngayon nandito pa. Kasi marami sa mga tao ay gusto pa rito sa lupang ito na puno-puno ng problema. Puno-puno ng kahirapan. Puno-puno ng pasakit. Pero sikapin natin tayo ay maligtas sapagkat mayroon na pong nakalaang tahanan na napakaganda na hindi po kayo ang gagawa kundi kawanan yan. Ano pa ba ang nandoon? Apocalipsis chapter 22 verse 1 to 3. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningina gaya ng bubog na lumalabas sa luklupan ng alahim at ng kordero. Sa gitna ng sangion at sa dako ito ng ilog at sa ibayan nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namunga ng 12 iba't ibang bunga na namunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa at hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklupan ng alahim at ng kordero ay naroroon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Kaya wala nang gutom doon, mga kapatid. Wala na rin uhaw. Kasi nandun po yung punong kahoy ng buhay. Yung punong kahoy na ito na bumunga ng 12 bunga sa iba't ibang buwan. Ha? At ito'y pagkain. Na kapag nakakain ka na, hindi ka na magugutom. Nandun din ang ilog ng buhay. Pag nakainom ka, hindi ka na rin mauuhaw. Kaya nga, yung mga maliligtas ay magtatamasa ng kasaganaan. Babalik ko ang tao kay nila Adan at Eva, protarian. Ang protarian po ang tawag doon sa mga makailaman ng protas. Kaya silang haba ng buhay nila, kaya nagkasala pa si Adan at Eva, umaabot pa ng 900 years ng edad. Pero pag nandun tayo mga maliligtas, wala nang kamatayan, wala nang paghihirap. Actually, talaga pong napakaganda ang lugar na ating pupuntahan. Yari na, naghihintay na lang ng mga tatahan doon. So, sino nga ba itong mga titira doon? Apocalipsis chapter 21, 1 to 7. Pakinggan niyo kung mabuti. At nakita ko ang isang baong langit at isang baong lupa. Sapagat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananakot mula sa langit, buwan sa alahim, na nahahantang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng alahim ay nasa mga tao, at siya'y mananaan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya, at ang alahim din niya sa kanila at magiging alahim nila. At papanirin niya ang bawat luwa sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng unay na parang na, at yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang kasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking kainin yung walang payo sa bukal ng tubig ng buhay.
Ang magtagumpay ay magkumain ng mga bagay na ito, at ako'y magiging alihim niya at siya'y magiging anak ko. Nakita po sa pangitain ni Apostol Juan ang isang bagong langit at bagong lupa, sapagkat yung dating langit at dating lupa ay wala na rin yung dagat, kasi yung dagat po na napapagyo. Kagaya ngayon, 7 sunod-sunod na bagyo ang dumaan dito sa Pilipinas. Una yung Ope, pangalawa yung Pipeto, pangatlo yung Quinta, pang-apat yung Roli, pang-lima yung Sione, pang-anim yung Tonyo, at ngayon po kasalukuyan nananalanta doon sa Kapikulan ang bagyong Hercules, Ulysses. Kaya nga po, doon wala pong ganun. Wala na. At sabi doon, papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Kaya wala na kamatayan sa langit, mga kapatid. Wala na rin pagluha, dalang mga dalang hati, walang ano po ang mga pananambitan o hirap naman. Ang lahat ng mga bagay ay lumipas na at ang lahat ng bagay ay naging pawang bago. Anong sumunod na pangako? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Kinakailangan ang bawat isa sa atin ay magtagumpay. Paano tayo magtatagumpay? Magtagumpay tayo sa ating sa mundo ito. Napakarami ng mga pagsubok. Pagtagumpayan natin yun. Ang isa pang dapat pagtagumpayan natin yung ating mga sarili na mga masasamang ugali, masasamang bisyo, lahat ng mga hindi tama sa buhay natin, dapat ito ay pagtagumpayan natin. Kasi pag hindi tayo magtagumpay, hindi tayo makakarating sa langit na napakaganda. Kailangan din natin pagtagumpayan ang kaaway. Ang kaaway na ito, Kristiyang humihila sa inyo sa akin sa tukso at kasalanan, dapat natin pagtagumpayan ito. At ang pagtatagumpay ay walang iba kundi ang ating pananampalataya sa ating dakilang Yahuwah. Karoon din po sa ating Adon Yahshua. Magtatagumpay po tayo. Ngayon, ipinakita na po kay Juan na yaring-yari na yung tahanang katahanan. Ano ba ang pagkukulang ng tao tula pa doon? Okay. Balikan natin yung pinag-aaralan natin yung simula. Kausap ni Nicodemo si Yahshua at sinabi niya ang paraan para makapunta sa langit. Ang sabi sa una ay, maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa karera. Except man be born again, he shall not enter into the kingdom of Elohim, the kingdom of heaven. Meron pang sumunod dito po sa verse 5 ng John 3:5. Ano po sinasabi doon? John 3:5. Sumagot si Yahshua, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Yung pagkatanong ni Nicodemo, ang unang sagot sa kanya ay malibang tayo panganak na muli. Nagtanong pa kasi, humirin pa si Nicodemo paano ikat panganak na muli ng tao? Makakapasok ba siya ng ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? Ano sagot? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa karera natin.
So mayroon pong kondisyon ang pagpasok sa langit. Kinakailangan ikay ipanganak sa tubig at Espiritu. Ano bang ibig sabihin ni Yahshua sa ipanganak sa tubig at Espiritu? Basahin natin ang Matthew chapter 3, verse 16 to 17 o 15 to 17. Ngunit pagsagot ni Yahshua ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan na nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran na magagawin pinayagan niya siya. At nang mawagtismuhan si Yahshua pagdahay umawa sa tubig, at narito nabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Kadahig na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalabas sa kanya. At narito ang isang tiig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na nagulugay. Ang background po ng talatang binasa niya ng Lusa 13. Pumunta po si Yahshua doon kay John sa ilog ng Jordan. Si John the Baptist, siya nagbabaptismo doon. Ang sabi ni Yahshua, bautismuhan mo ako, Juan. Anong sagot? Ako ang dapat mong bautismuhan, bakit ikaw nagparito? So sabi, payagan mo ngayon sapagkat ito ang nararapat upang tayo tularan. So yung pagpapabautismo ni Yahshua, hindi na nangalong ito may kasalanan siya dito. Para tularan. Halimbawa, kaya kung si Yahshua ay nagpapabautismo kay Juan, ano po ang nararapat natin gawin? Para tayo makapasok sa kanilang, kinakailangan din po tayo magpabautismo. Ang bautismo, yan po ay inilulubog sa tubig, hindi po biniwistikan, hindi po binubuhusan ng tubig, kundi ang pagbabautismo ay doon po siya sa maraming tubig. May ilog na eh. Kung may ilog doon sa ilog, kung may dagat, lalong maganda sa dagat. Pero kung wala talaga yung dagat, walang ilog, swimming pool. Pag wala pang swimming pool, yung pong ibang mga pastor na wala talagang paraan, lalong sa priso, ay nilulubog nila doon sa loob ng drum. At least may tubig. Basta nakalubogan ng buong katawan ng tubig. So yan po ang paraan na mabautisman. Ang bautismo, ito po ay sagisag, no? Ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Tingnan natin kung ano nangyari doon sa nung mabautismo si Yahshua. Sa verse 17 ang binasa mo. At nang mabautismuhan si Yahshua pagdahay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Kadahig na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalabas sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Tanda niyo yung sinabi to na mabautismo si Yahshua ay umahon siya. Ibig sabihin, malalim yung tubig. Kaya umahon siya sa tubig. Hindi yung binubuhusan o kinilis ka ng tubig. Hindi po dapat maraming tubig. Alam mo, ang nakita niya makatapos siya mabautismo, nakita niya nabuksan ang langit. So pag ang isang tao ay hindi pa nabautismo sa tamang bautismo, ang langit po ay palaging sarado sa kanya. Kaya mabautismohan, nabuksan ang mga langit at nakita doon na bumaba ang isang kalapati. Yung yung Espiritu ng Elohim ay bumaba, lumabag kay Yahshua, yung kalapati. At narinig ang tinig, ito ang sinisinta kong anak na siyang aking kinalulugdan. Mga kapatid, pag kayo ay nabautismo sa tamang bautismo,
mabubuksan ang langit para sa inyo. Meron ka ng parang makarating doon kasi bukas ng langit sa iyo at ipapahayag pa ng Ama na ikaw ang sinisinta niyang anak. Ang mga nabautismo sa tamang bautismo, ano po ang nangyayari? Siya po'y nagiging anak ng Elohim. Kaya tinatawag na anak ng Elohim sapagkat nang siya mabautismohan, siya po ay anak, born again. Born of the water and the Spirit. Yun po yung sinasabi na panganak na muli. Yung salitang panganak na muli o born again, hindi po basta na born again. Okay, kailangan dumaan ka sa proseso. Ha? Ang isang bata, hindi po yan pinabautisman. Pakinggan po ninyo ang nasa Marcos 16, 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyakan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangalan ng Ebanghelyo sa lahat. Ang sumasampalataya at mawag-ismuhan ay mariligtas, na dapat ang hindi sumasampalataya ay marusan. Sabi, humayo kayo at inyong bautismo. Kailangan aralan muna. Aralan muna yung bautismo. Hindi pwede yung sanggol. Paano maaralan ng sanggol? Kailangan magkaroon ng pananampalataya. Kaya kung kayo sumasampalataya na tinatanggap ninyo ang katotohanan na sinasabi ng pag-aaral na ito, tinatanggap niyo si Yahshua bilang iyong Adon at tagapagligtas mo, handa ka nang magpabautize. Pero kung hindi pa, hindi po sa pilitan ang gawain ng magpapautismo sapagkat kailanman ay hindi pinipili ang taong para mapautisman. Siya po ay kusang loob na pumapasok sa tipanang iyon. Kaya ang bata, hindi pwedeng bautisman. Hindi rin pwedeng wiwisik-wisikat at bubuhusan, kundi babautisman sa maraming tubig. So paano ba ang pagbabautismo ng mga sinauna? Bago natin puntan yun, tingnan muna natin yung nasa Magawa 17, 28, 29. Magawa 16, 29. At siya yung humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. Yamang tayo nga nilahin ng alahim ay hindi mo dapat natin isipin na pagkaalahim ay katulad ng dito. Unang pila, unang bato, na iniukit ng kabiyasan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinagiglas na nga ng alahim. Dapat niya yung pinagutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng tao. So, sinasabi dito, ang kahangalan ay pinalipas na. Naging hangal tayo natin, hindi natin alam ang katotohanan ng isang pag-aaral natin kahapon, ay nakilala natin ang tama at tunay na pangalan ng Ama at Anak. Yun ay hangal tayo dati dyan. Kung saan tayo inibigaw sa yung kanino-kanino pangalan. Pero ngayon alam na natin ang pangalan ng Ama ni Yahshua, Yahuwah, at ang anak ay Yahshua. Hindi na tayo hangal niya. Kaya pinalipas na ang kahangalan. At ang sabi, magsisi ang bawat isa. Kaya pagsisihan natin, una yung ating kahangalan, pangalawa yung lahat ng mga kasalanan na gawa natin na hindi hangal tayo, sinasadya man o hindi, bago ka bautismo, dapat pagsisihan mo muna yung
para mawala ang mga kasalanan mo bago ka babautismo. Tingnan po ninyo dito sa mga gawa 2:37 hanggang 38. Nakalagay yan. Nang marinig na nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" Sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahshua Mesha sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So, noong kung nangaral si Pedro, noong panahon po ng Pentecostes, pinangaral niya yung mga kailangan malaman ng mga tao kaya pinapatay nila si Yahshua. Hindi nila alam na yung pinapatay pala nila ay si Yahshua, yung anak ng Elohim. So nung pangalan ni Pedro sa kanila yung katotohanan, nasaktan ang puso nila. Kaya sabi niya, "Kapatid, ano ang aming gagawin?" Ano sinabi ni Pedro? "Magagsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Adon Yahshua. At tayo patatawahan, tatanggapin ninyo ang Espiritu." So yung pong pagsisisi, kalansabay nito ay ang pagtanggap ng bautismo. Hindi pa pwedeng bautisman kung ayaw mong magsisi, ayaw mong kilalanin yung mga nagawa mong kasalanan. Paano ka ba bautisman? Ayaw kang magsisi. Kaya yung magpapabautismo, dapat pagsisiyan niya ang nagawa niyang mga kasalanan, ano man yung kasalanan na nagawa niya, at siya magsisi at magpabautismo siya sa pangalan ni Yahshua. Isa pa po ito sa nais kong makita niyo. Meron pong nagbabautismo ng apoy bata. Siyempre, hindi ko pa alam yun. Binautismo nila ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Trinity po yan. Mga pa naman ay naging sa balista, binautismo nila ko sa tatlong pangalan. Hindi ko rin alam yun. Napagkat akala ko yun ang tama. Ngunit ngayon, sinasabi po na ng Bible na yan, na magpapabautismo kayo sa pangalan ni Yahshua, hindi sa pangalan ng tatlong persona, sapagat yung Trinity po ay isang buwat doktrina na hindi tinuturo ng banal na kasulatan. So yan po ang banal na kasulatan. Kaya kung naunawaan po ninyo mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan, at handa na po kayo magpabautismo, kailangan na mag-aaral muna kayo ng Bible. Kaya yung ginawa natin pag-aaral, magkaroon kayo ng pananampalataya kay Yahshua at sa kanyang Ama, ang Elohim, si Yahuwah. Pagkatapos magsisi ng mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Yahshua. Meron po mga bautismo ginanap. Gusto kong basahin ito ni Brother Harold sa mga gawa 10:48. Tingnan natin. At inutusan niya sila na magsimag-bautismo sa pangalan ni Yahshua Mesha, na magkagay kayo ng ipinmanhid sa kanya na matirang mga ilang araw. So, sa mga gawa 10:48, ang sinasabi ay magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahshua. Yan. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sulat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Yahshua lamang. Mga gawa 19:5. At nang kanilang marinig ito ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Yahshua. Iwanan mo nagpabautismo sila sa pangalan ni Yahshua.
Romans 6:3-5. Ang sabi dyan, nagpo-bautismo sila. Kung hindi ba ganun, nalaman na tayong lahat ng mga nabautisman kay Mesiyas ay nabautisman sa kanyang kamatayan. Tayo ngayon ang alibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Mesya ay nabuhay na mahuli sa mga patay sa pamamagitan ng kabalatian ng Ama ay hindi naman tayo may kalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mabuhay. Ulitin ko lang po, yung bautismo ay simbolo ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Yahshua. Pag kayo po'y binautisman, ililibing kayo sa tubig, namatay rin po kayo sa iyong mga kasalanan. Paglilibing, pagkatapos, pag-awa niyo sa tubig, kayo nabuhay naman ulit sa bagong buhay. Kaya yung bautismo ay simbolo ng kamatayan, tayo namatay sa kasalanan, paglilibing at muling pagkabuhay. Yan po ang importante malaman natin ng bautismo ay mayroong sinisimbolahan. Ulitin ko, ang kamatayan ni Yahshua, paglilibing at muling pagkabuhay. So, kayo din sa bautismo. Namatay na tayo sa dati nating pagkatao, makasalanan ng pagkatao natin. Hindi, mamamatay tayo doon sa kasalanan ngayon, inilibing tayo, naglibing na gana. Pagbangon sa tubig ay isa na bagong nilalang. Kaya ang mga nabautismo na hindi na dapat babalik pa sa dating buhay mo, ano man ang buhay mo dati, hindi na maaaring babalik ang yun kasi patay ka na nga eh. Muli kang binuhay. Diyan sa 2 Corinthians 5:17, pakinggan niyo mabuti. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay nakaimesya, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Kapag kayo po ay nabautismo na sa pangalan ni Yahshua, ikaw ay bago ng nilalang. Ibig sabihin nyo, are now born again. Nakita nyo? Kaya born again yung bagong nilalang eh. Ang lahat ay naging bago kayo. Matutupad ko yung sinabi ni Yahshua, noong kay Nicodemo, nung kami pumunta si Nicodemo, you must be born again, Nicodemo. Eh, hindi nga lang naintindihan ni Nicodemo. Kaya nagtanong pa siya paano may panganganak na muli ang isang bata kung siya matanda. So ito po yung sagot. Kailangan kayo ipanganak sa tubig at espiritu. Ililibing ka dahil sa kasalanan mamamatay ka at muli kang mabubuhay. At ang sabi ng talatang binasa, lalakad ka na sa panibagong buhay. Hindi ka babalik daw sa kasamaan. Kasi kung may sinasabi sa Biblia na kapag ang isang tao nahugasan na o yung baboy na nahugasan pumalik sa putikan, hindi maganda po yung basahin natin 2 Peter 2:22-23. 2 Peter 22-23. Pakipasa. So, 2 Peter o 1 Peter. Wala dyan? 1 Peter 2:22-23. Ano maglagay? Na siya hindi nagpasalaki ng lupuan ng bayakan ng bibig. Ano mo? Na siya'y alibos kayo, hindi guman din ang alibos ka ng siya'y magbantay, hindi nagbata kung katiwala ng sarili doon sa mga ito. Okay na yung talinga ng baboy. Wala ka dyan? 1 Peter? Second. Wala kang ano yun? Ha? Wala. Ay, ito sa hindi ko lang ito.
2 Peter 2:22-23. For them, the proverb has proved true. A dog returns to his own vomit, and a washed soul to her rolling in the mud. Sabi pa ng binasa niya, yung daw aso ay pag sumuka yung aso, pinabalikan niya yung soka niya, kinakain niya. Ano ba tingin mo, no? Di ba karumal-dumal yun? Ang tao na matapos linisin na baptize, babalik sa dating buhay, nagiging parang aso na umabalik sa kanyang soka, at yung baboy na hugasan na lululupulis putika. Ganun po ang nilalarawan ng Biblia doon sa mga tao ng bautismo na pagkatapos babalik sa dating masamang pamumuhay. So dapat, kapag ikaw ay nabautismo na, hindi mo na babalikan yung dati mong buhay. Bago ka na nilalang. At ang lahat ng mga dating bagay ay nagsilipas na at ikaw ay naging bago na. Mga kapatid, Babel out yan, tinatanggap ko ba ang panawagan ito? Kung ikaw ba ay handang magpabautismo, ay sabihin mo para ikaw ay magbautismo. Kung hindi ka pa handa, hindi problema yan. Kasi ikaw naman ang magpapabautismo. Gagawin lang natin ang kung ano yung pinasya ng puso mo at yan po ang ating gagawin. Kaya nga, patuloy kayo sa pag-aaral itong video na ito. Pagkatapos ng masamang bagyo at dumalik sa signal, yung dating signal, ipadadala po ito sa inyo para pag-aralan niyo mabuti at kung tinatanggap mo na banal na bautismo na ating pinag-aralan ngayong gabi ay nasa sa iyo ang pagpapasok. Purihin ang Yahweh. Magandang gabi.